COVID court lang naman ang naipagawa nila. Kaya pagpamanilan yun na, yung gobernador natin, dahil ang balita ko pikon na pikon na pikon. Oh, baby. Pikon na pikon na Meron pa nga pong isang trending ngayon na nagsalita na rin po si Congressman Emeng Pascual na sasama na rin po yata. So, mukata po talagang dire-diretso na sa Nueva Ecija. natutuwa. At ako'y nalulungkot rin para sa para sa mga natalo. Dahil kasi, ang sabi nila, panalo na sila. Ngayon naman nag-iiyakan pa. Pikon na pikon. Ano sa palagay mo, Ninyo? Ba't ba napipikon? Ba't Good morning. sinisiraan ako sa Aliaga? Ba't ako sinisiraan sa Cabiao? Natatakot ba sila na ako'y lumaban? Good morning po, POJ. Mukha naman po dahil naman po nakita naman po natin yung resulta at yung desisyon ng taong bayan na kung kayo po ay minahal ng kabanatuan, minahal na din po kayo ng 3 distrito. At mukha pong mamahalin din po kayo ng buong Nueva Ecija. Dahil po yung ginawa nyo, yung pong mga pagbabago at progreso na sinimulan nyo po sa lungsod na kabanatuan ay naadala na 3 distrito at baka po talaga mukhang doon po tayo papunta. Dalhin po natin yung pagbabago at progreso sa Nueva Ecija. At pagka yun po ay nangyari, marami pong taong bayan ang sinasabi natin na talagang aangat po ang antas ng pamumuhay at talagang giginhawa po siguro. Alam naman po natin kung nasaan pa ang Nueva Ecija ngayon. Sa katotohanan na nga kung manlad yung kabanatuan, kitang-kita ng mga tao. Diyan lahat nagtatrabaho sa kabanatuan ng buong Nueva Ecija. Tama po. At yan ang dahilan ng number 1 na nangyayari sa ating trapiko. Yan ang number 1 na dadaanan para magbangko yung tao, mag-aral yung mga bata sa NEUST, sa Olpu, sa Wesleyan, sa FINMA, at sa CIC. Yan din ang dahilan kung bakit dyan lang sa kabanatuan meron tayong mga mall at dyan puntahan ng puntahan. Yun ang dahilan, mga minamahal kong taga-kabanatuan, kung bakit talaga matraffic tayo. Pagdating ng alas 6, alas 5:30 ng umaga, nagdaratingan na yung mga taga-ibang lugar para kumisan na. Alas 3:30 pa ng umaga, alas 2:30. Yung temporary market natin punong-puno na ng mga truck ng gulay, truck ng lahat ng kalakal. At ang masama, yung truck ng quarry ng probinsya, sobra-sobrang quarry ng ginawa ng probinsya, pipintasan pa tayo. Dahil hindi raw natin magawa yung daan. Sa bagay, COVID court lang naman ang naipagawa nila. Kaya pagpamanilan yun na, yung gobernador natin, dahil ang balita ko pikon na pikon na pikon. Oh, baby. Pikon na pikon na pikon sa buhay. Dahil kasi nagtataka siya sa laki ng ginastos niya. 5,000 piso nung huling mga araw. Paano pa yung mga binigay niya mga gas bill? Para pa yung binigay niya yung mga yung mga food pack. Paano pa yung mga binigay nilang pera pa? Habang kumakampanya, 2 taon silang kumampanya, butata pa rin Butatang butata pa rin. Ano sa palagay mo?
No, Congressman Jay, meron pa nga pong isang trending ngayon na nagsalita na rin po si Congressman Eming Pascual na sasama na rin po yata. So, mukha ta po talagang dire-diretso na sa Nueva Ecija. Come on, Nino. Hindi natin ginugusto yung tayo mapagkumbaba. Hindi tayo naghangad na labanan ng Hoson. Hindi tayo naghangad na labanan ng Umali. Hindi tayo naghangad ng kahit anong laban sa ating gobernador. Sila ang nag-umpisa ng lahat na to. Hindi ko maintindihan kung anong merong bertud ang kabanatuan. Hindi ko maintindihan kung anong talagang nakikita nila sa kabanatuan. Paano po, Congressman Jay, kung nakatadhana po, hindi niyo po mapipigil yun kung talagang nakatadhana po na mapunta kayo talaga ng Nueva Ecija. Yun naman Panginoon Diyos na nagsasabi nun. At kung pagbabalikan ng mga taga Nueva Ecija, yung istorya, nung talunin ni Governor Umali, si Vice Governor Boy Toson, ang lahat halos ng kapitan del barrio, lahat halos ng mayor ng buong lalawigan ng Nueva Ecija ay nakakampi sa mga Hoson. Pero, nung niloob ng Panginoon Diyos, nanalo si Governor Umali. Yun ang hindi ata naiintindihan ng kaibigan natin na tumating na sa punto na parang ayaw na sa kanya ng tao Dahil nakikita yung ginagawa Walang pinagagawa, kundi covered court. Magsasabi na nagpagawa ng bypass, 4 na kilometro sa Talavera, tig-7 kilometro sa Peñaranda at saka Cabiao. 24 na taon na sila Hindi kaya nagsasawa na yung tao? 24 na taon na. Ang naipagawa 18 kilometrong karsada na hindi naman talagang kailangan. Hindi kailangan yun Dahil kasi, traffic din yung pagka ikaw umikot, traffic din yung iyong dadaanan. Kasi nga, kulang ata sa isip Kulang ata sa isip. Kamukha ngayon, papamigay ng bigas sa Cabiao. Ang hirap nagpamigay rin sa Aliaga. Sinaraan na naman ang katauhan ko. Kada pagsira nila sa akin, puntos ko yun. Dahil kahit kailan, hindi ko sila siniraan. Ang sinabi ko sa kanila, magbago kayo. At ang sinabi ko sa kanila, manangan kayo sa Panginoon Diyos. Yun ang aking sinasabi parati. Ang hirap, hindi nakikinig Attorney. Good morning, POJ. Nakikinig po ako at alam po niyo marami na akong nakaharap na mga taga-ibang bayan ng Nueva Ecija. Ang kapangkaraniwan nila ninyong sinasabi, tinatanong nila ako, dahil alam nila close tayo sa Vergara. Apo. Sabi nila sa akin, lalaban ba si Kong Jay sa governor o si Kong Ria sa governor? Sabi ko, narinig naman na niyo Wala namang ibang interpretasyon ako masasabi dahil sinabing sa 28, papanik ang Vergara sa governor. So,
may sumagot kahapon nung isang araw sa akin dahil may namatay na akong kamag-anak sa Papaya, San Antonio. Ang sabi niya, gaganda ang Nueva Ecija. Magkakaroon tayo ng maraming karsada. So, ganun ang expectations ng tao Trademark sa na Vergara. po talaga, trademark na. So, hinahanap ng mga taga Nueva Ecija, lalawigan, yung performance ng Umali. Kasi nga, wala silang nakitang pagbabago o anumang ginawa nitong mga nakaraang 24 na taon. At yan naman may mga patutuo tayo at may katibayan na hindi umusad ang Nueva Ecija. Actually, naiwanan na nga tayo ng Baler eh. At tayo Tama. pang kuler na yata sa rankings ng Central Luzon. At yun ang epekto. So, gustong subukan ng taga-lalawigan yung mga pagbabago at progreso Yes, sir. na inilahad ng Vergara sa Cabanatuan at sa 3rd District. So, napapansin ko rin at nagpapapansin naman si Governor Umali talaga sa tao ngayon na madalas nagbablog nasa Facebook. At kung minsan sinisiraan nga yung bigas natin, hindi rin makain, yung grocery. So, parang may insecurity, parang nangangamba siya na nung sabihin ni POJ o ni Kong J na siya magmithi na maging gobernador ng lalawigan, nangamba na sila. Nag-alala sila. Kaya bakit nga, ang tanong ng ibang lugar, bakit nagbibigay ka ng bigas sa Kabyo ngayon? At bakit nagbibigay ka ng bigas sa Aliaga? At baka marami pa tayong expected na ibang lugar gawin din niya. Samantalang noong kasagsaan ng eleksyon sa 3rd District, tayong binobomba ng bigas dito. Nakalimutan nila yung 1, 2, 4 ng distrito ng lalawigan. Oh. So, hindi po sila nakatanggap ng bigas? Ikatlong distrito lang po ba? Yun ang aking pagkakaalam dahil kasi marami kong kaibigan sa Hain, marami kong kaibigan sa Talavera. Laro silang natatanggap na bigas. Na anuman. Ngayon, nagpapamigay si Governor Oy doon. Sa San Jose, wala rin na pamigay. Wala. Talagang yung 5,000 niya, yung mga bigas niya, yung cherry bag niya, puro dyan lang. Puro dito sa atin. Para makakuha ng boto. O ngayon, sabi ko nga, hindi naman tinalo ng Umali ang Vergara So, pag niloob ng Panginoon Diyos, at ang Vergara ang lalaban, at dahil 6 na laban, wala pang panalo Umali, malaking-malaki ang epekto doon sa mga kapwa natin kalalawigan sa Nueva Ecija. Dahil kasi alam nila progress-oriented ang Vergara at hindi ayon na may maiiwan, walang maiiwan na walang maiiwan ng mga tao. Dahil kasi iisipin mo, kung nasa talugtog ka, saan ka dadaan, saan mo ma-encourage ang mga tao, ang mga investor para pumunta ron.